4 na step sa pag-transfer ng titulo ngayong 2024. Tama po kayo dyan, meron na nga pong bagong procedure. Step number 1, kumuha ng Certificate Authorizing Registration or yung tinatawag nating CAR sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Para magawa mo yan, kailangan mo mag-login sa www.bir.gov.ph. Dito po kailangan natin i-fill up yung online form, yung para sa documentary stamp tax at para sa capital gains tax. Ngayon kung hindi nyo po alam kung anong ilalagay yung detalye para sa mga forms na yan, kakailangan nyo po pumunta sa BIR kung saan matatagpuan yung property na tinatransfer ninyo. Halimbawa, kung nasa Baguio City yung lote na tinatransfer ninyo, sa BIR ng Baguio dapat kayo pumunta. Hindi po kayo pwede mag-transact sa BIR ng Maynila. Pagdating nyo po sa BIR, sabihin nyo sa staff doon na magpapakompute kayo ng capital gains tax at ng documentary stamp tax. Para bigyan ka ng staff doon ng printed na computation. Nakokopyahin mo para ma-fill up mo yung form sa website ng BIR. Makaka-receive po kayo ng email na kagaya nito pagkatapos nyong i-fill up yung online form sa BIR website. Ito po yung tinatawag nilang Tax Return Receipt Confirmation. Kakailangan niyo pong i-print ito dahil hahanapin po ito ng bangko pag magbabayad na po kayo ng tax. Ginawa na po kasing mandatory ang pag-file online ng mga taxes na ito effective April 27, 2024. Layunin po ng ating Pangulo na i-modernize na ang pag-file ng taxes. Yan po ay under EOPT law o tinatawag nilang Ease of Paying Taxes Law, Republic Act 11976. Guys, pagpunta nyo ng BIR, huwag nyo na rin kung kalimutang isubmit yung mga requirements nila, 2 photocopy at 1 original na copy. Magbibigay sila sa inyo doon ng claim slip para doon sa approved na computation. Iba pa yung claim slip para doon sa CAR. Pag nakuha nyo na po yung approved na computation, that's the time pwede na po kayo magbayad sa mga tinatawag nating authorized agent banks ng BIR. Doon nyo po babayaran yung capital gains tax at documentary stamp tax. Pag nabayaran nyo na po itong mga to, that's the time pwede nyo na po makuha yung CAR o yung Certificate Authorizing Registration. Step number 2, pumunta sa Treasurer's Office. Guys, ang Treasurer's Office ay matatagpuan natin sa mga munisipyo natin. Pwedeng Municipal Hall or City Hall. Guys, dyan kukunin natin yung Tax Clearance Certificate at para makuha natin yan, kailangan muna natin i-update yung payment natin ng Real Property Tax or yung amilyar na tinatawag at kumuha ng Certificate of Non-Delinquency. Dyan din po tayo magbabayad ng transfer tax fee. Step number 3, pumunta sa Registry of Deeds. Dito na po natin isasubmit yung mga original copies ng mga requirements. Kasama na po dyan yung kinuha natin sa BIR na Certificate Authorizing Registration at yung kinuha natin sa Treasurer's Office na Tax Clearance. Kasama na rin po rito yung original na titulo. Pag nasubmit na po natin lahat ng requirements ng Registry of Deeds, bibigyan po nila tayo ng claim slip kung saan makukuha natin yung bagong titulo na nakapangalan na po sa inyo. 4th step, pumunta sa Assessor's Office. Dala yung kopya ng bagong titulo na kakakuha mo pa lang sa Registry of Deeds. Pwede mo na ngayon ipa-update yung tax declaration sa Assessor's Office. Guys, sa sunod po nating video, i-upload po natin yung mas mahabang version ng video na ito kung saan ipapakita po natin lahat ng mga requirements, penalties, yung mga kailangan yung bayaran sa pag-transfer ninyo ng titulo. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow. This is Roman John Yoso, the President and CEO of Reals Corporation. Bye-bye!